Ang gusto ko pong umpisahan natin pag-aralan dito ay yung libro po ng Apokalipsis o Revelation sa Ingles, mga kababayan, no? At ang gagamitin nating Biblia ay ang dating Biblia na kung sa Ingles ay King James Version. Napakahalaga po, mga kapatid, na atin pong mapag-aralan ang libro po ng Revelation sapagkat ang revelation po ng ating Panginoong Jesucristo ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang anghel para ipaalam sa atin. Sa makatuwid, nung nandito po ang ating Panginoong Jesucristo, may mga bagay na hindi po niya na ipaalam sa kanyang mga alagad na ito'y ipinaabot kay Juan para may paalam sa lahat po ng mga mananampalataya doon po sa mga 7 iglesia, mga kapatid. Basahin natin dito po sa Revelation. Umpisahan natin sa Kapitulo 1 sa versikulo 1. May 20 na verses po ito. Di ko alam kung kaya natin tapusin, mga kababayan, pero kailangan nating utay-utayin o isa-isahin verse by verse, mga kababayan. Bibigyan natin ng linaw, no? Marami pong nagpapahayag, marami pong nagpapaliwanag tungkol po sa Revelation. Well, malaya po ang lahat, mga kababayan, na magpahayag sa Revelation. Nirerespeto natin lahat yung kanilang paniniwala. At hindi ibig sabihin na itong aking paniniwala ang totoo at sila yung mali. Bahala ang tao, mga kapatid, na umintindi kung ano po yung mas tama. Ang Revelation lamang po, mga kaibigan, ay isang babala para sa mga mananampalataya na dapat mag-ingat sa hinaharap dahil mayroon pong ni-reveal ng Diyos na magiging babala para hindi po tayo makalimot sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 1, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Maliwanag po dito, mga kaibigan, sa verse 1 na yung apokalipsis ni Jesucristo ay nanggaling mula sa Diyos, ibinigay ng Diyos, ipinaalam ng Diyos kay Kristo yung kanyang revelation, at sa pamamagitan naman ng anghel, nag-utos ang ating Panginoong Jesucristo upang ipaalam kay Juan yung mga bagay na nararapat mangyari madali sa hinaharap ni Juan. So, maliwanag sa atin, mga kapatid, na itong pahayag ay magaganap sa hinaharap ni Juan. Huwag niyo pong kalilimutan, yan po ay napaka-importante na sinabi po sa unang talata ng libro ng Apokalipsis. Lahat ng mga nakita ni Juan, ipinakita ng anghel kay Juan dito sa Revelation chapter 1 o dito sa pahayag, libro ng pahayag, yung mga bagay na ipinahayag ng Diyos kay Kristo at ipinasulat kay Juan sa pamamagitan ng isang anghel, magaganap po yon sa hinaharap ni Juan. Sa makatuwid, hindi pa naganap. Hindi pa nangyari. Magaganap pa lang sa hinaharap. Mga kapatid, isa pa sa napansin ko dito,
Pasensya po sa mga oneness, ano? Pero isa sa napansin ko dito, yung pahayag o ang apokalipsis ni Hesus Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sa makatuwid, iba si Hesus Kristo doon sa nagbigay sa Kanya ng apokalipsis. So dito mga kapatid, debunk na yung mga naniniwala na si Kristo siya rin yung Ama. No? Pumalpak na doon. Kasi dito, may nagbigay ng apokalipsis o pahayag kay Kristo na hindi yon si Kristo ang nagbigay. Kundi sa Kanya ibinigay. Sinong nagbigay? Ang Diyos Ama. So, isa na yan sa ating natutunan dito sa unang talata, mga kapatid. Dalawa. Una, nalaman natin, si Kristo ay ibinigay sa Kanya yung revelation o pahayag. Sinong nagbigay? Yung Kanyang Ama. Sa makatuwid, hindi si Kristo, iba yung Ama. No? Pangalawa, mga kababayan, ay nakita natin na yung pahayag, magaganap ito sa hinaharap ni Juan. Hindi sa nakaraan. Ibig sabihin, simula nung isinulat ni Juan, doon pa lang magaganap. Hindi ito naganap sa nakaraan. Ayan. Dito sa verse 2, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Hesus Kristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. So si Juan po ang pinakasaksi. Magpapatutuo sa mga bagay na nakita niya o ipinakita sa kanya ng anghel na inutusan ng Panginoong Jesucristo. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Bakit mapalad yung bumabasa, mga kababayan? At yung mga nakikinig sa mga hula ng aklat ng Revelation o yung Biblia at tinutupad. Bakit mapalad? Kasi pahayag yan ng Diyos, galing mismo sa Diyos, sa bunganga ng Diyos. Kaya yung bumabasa at yung nakikinig, umaalam at sumusunod, mapalad. Bakit mapalad? Kasi yung mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig ay buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya mapalad. Kaya ang sino mang bumasa, mga kababayan, at nakikinig at tinutupad ang mga nakalagay sa hulang ito, mapalad ka. No? Mga kababayan. Si Juan, sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at ng nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. So may pagbati para sa 7 iglesia sa Asia, mga kababayan. Kasi yung Revelation po ay naisulat para sa mga mananampalataya at ipinadala po ito sa 7 iglesia. Kaya yung Revelation chapter 1 ay bumabati o introduction, pagbati sa mga mananampalataya, no? At mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat. Tama naman, si Kristo po ang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin
sa ating mga kasalanan. Si Kristo po yan, no? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. So maliwanag na kahit si Kristo ay bumabati sa mga iglesia, siya yung ating tapat na saksi. Kasi siya yung sumaksi sa ating Panginoong Diyos. Dapat lang na siya po'y saksi dahil nakita niya. Ang saksi po kasi ay talagang nakita niya mismo yung kaganapan. Kaya sinaksihan po ni Kristo ang Diyos kasi nakita niya. Kaya dito nakikita natin na tatamaan na naman po ito yung mga taong naniniwala na si Kristo ay tao. Kasi sa libro po ng Juan, sinulat din ni Apostol Juan na sumulat dito sa Apokalipsis. Walang nakakita sa Diyos, sabi niya, kundi ang nanggaling sa Diyos. Si Kristo po, sinaksihan niya ang Diyos dahil nakita niya. Si Juan, sabi niya, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi tao si Kristo, kundi siya po ay Diyos dahil nakita niya ang Diyos. At sabi pa rito, si Kristo ang panganay sa mga patay. Siya yung panganay. Ano ibig sabihin yung panganay? Siya yung kauna-unahang nabuhay na maguli na napunta sa langit. Dito mga kapatid ay mali na naman yung paniniwala ng ibang mga sekta na may tao na sa langit. At si Abraham, si Enoch, si Elias ay nasa langit na daw. Sa makatuwid, kung nasa langit na sila, nauna pa sila na nabuhay at napunta sa langit kaysa kay Kristo. Pero dito, ang sinasabi po rito, si Kristo ang panganay sa mga patay. Ibig sabihin, si Kristo pa lang ang nabuhay at naunang napunta sa langit. Ang katunayan na wala pang napunta sa langit, noong pumunta po kasi ang Panginoong Jesucristo sa langit, ipinangako niya sa kanyang mga alagad na huwag po kayong magulimihanan. Sabi niya, sapagkat ako'y pupunta sa aking Ama at maghanda ng kalalagyan. At kapag ako'y nakapaghanda na, babalikan ko kayo at kayo'y tatanggapin ko. Sa makatuwid, hindi ka po makapunta-punta roon hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo dahil siya po ang magdadala sa atin kung saan man siya naruroon. Kaya mali po na ating isipin na si Kristo ay na mayroon na pong nauna kaysa kay Kristo. Mga kababayan. Dito sa 6, ituloy natin ang pagbasa. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari, magpakailan-kailanman siya nawa. So, yung mga sumasampalataya sa Diyos, ginagawa niyang saserdote. Sila yung kanyang kaharian. Dito sa lupa, sila yung kanyang kaharian. Kanyang mga saserdote, mga kababayan, o mangangaral, tagapagpatotoo, kanyang mga saksi, sa kanyang kaharian. Narito siya, pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang siulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitanghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Dito sa talatang 7, mga kaibigan, ipinapakita po niya na si Kristo sa kanyang pagpaparito
ay makikita ng bawat mata. Ito ay yung kanyang pagbabalik. Kung sakali babalik siya sa pangalawang pagkakataon, makikita daw ng lahat ng mga mata. Pero iba po rito yung rapture, no? Mas mauna yung rapture dito. Yung rapture po kasi, hindi lahat ng mga tao ay makikita ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi ang makakita lamang po sa Kanya dun sa rapture ay yung mga maliligtas, yung mga mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli. Pero dito, sinabi po niya rito na makikita ng lahat o ang bawat mata, pati yung mga nangagsiulos sa Kanya, yung mga sundalo na pumatay sa Kanya, makikita rin nila, mga kaibigan. Lahat makikita po rito. Kaya ito yung pagbabalik niya na pangalawang pagkakataon. Pero hindi ito yung rapture. Ulitin ko po, no? Baka ma-miss po kayo. Hindi ito yung rapture. Yung rapture po, hindi po bababa sa lupa. Hanggang lamang po sa lapaap. Kaya ang makakita lang doon, yung mga aagawin. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. So dito maliwanag po na hindi po tao si Kristo, kundi siya po ay Diyos, no? Tinawag na Alpha at ang Omega. Siya po yung Alpha at Omega. Meron bang taong ganyan, mga kapatid? Na Alpha at Omega. Siya yung una at huli. Bansag din niya yung bansag sa kanyang ama, kasi yung ama ay una at huli din. No? Paano yan, Esel? Yung ama, siya yung una at huli. Tapos si Kristo na naman, siya yung una at huli. Pero sabi mo kanina, hindi siya yung ama. Magkaiba sila. Paano yan? Yung ama po, siya yung una at huli. Siya yung unang ama sa lahat, at siya yung huli. Sa makatuwid, wala siyang katulad. Siya yung una at huli. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo naman, siya yung unang anak at huli. Kaya nga bugtong na anak, no? Kaya nga bugtong na anak. Siya yung panganay, una at huli. Wala na, no? Wala nang iba. Kaisa-isang anak, bugtong na anak ng Diyos. Yan po. Ang ama naman, siya yung kaisa-isang ama ng ating Panginoong Hesukristo, at tatawaging ama, at wala nang iba pa. Siya yung pinakahuli, mga kapatid. Akong si Juan, sabi dito sa verse 9, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig. Mayroon po siyang napakinggang tinig na tulad sa isang pakakak. So, nung ipinahayag po sa kanya yung revelation, parang isang tinig na isang pakakak. Dito sa 11, na nagsasabi
ang iyong nakikita ay isulat mo. Dito na nag-umpisa, nagsulat si Juan, no? Sa isang aklat, ito yung libro ng Revelation, at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. So yung aklat ng Revelation na ipinahayag ng Diyos kay Jesucristo, na ipinasulat kay Juan, ito ay ipadala para po sa 7 iglesia. Sa makatuwid, ang Revelation po, babala para sa 7 iglesia. Para makapaghanda. So ito po mga kaibigan, ay naisulat para po sa mga mananampalataya, para sila po ay makapaghanda sa mga ganap sa hinaharap, no? 12. At ako'y lumingon, sabi ni Juan, anong nagsalita yung anghel. At ako'y lumingon, sabi niya, upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. Meron siyang nakitang 7 kandelerong ginto. Ito yung 7 candlestick. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao. So meron siyang naaninag na katulad ng isang anak ng tao. Doon sa gitna ng kandelero. Na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo, sabi, at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad sa tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at sa Hades at ng Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. So maliwanag, ano? Yung 7 bituin daw na nakita ni Juan, ay yun daw yung mga 7 anghel. So ang kahulugan po ng between dito sa Revelation ay anghel, no?
inihalin tulad sa isang anghel. So pinaliwanag dito kung ano yung nakita ni Juan. Tulad yung kandelero, na 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Na kung saan doon sa 7 iglesia, andoon po yung sa gitna ng 7 iglesia na yon o kandelero, nakita niya na aninag niya si Kristo. Si Kristo po ay nasa gitna. Ibig sabihin, sa 7 iglesia, nakabantay po o namamagitan po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung nag-iingat, no? Siya yung umaalalay. Kaya tama po mga kapatid, kasi sabi ni Kristo doon po sa mga alagad nung kanyang inutusan, humayo kayo at ipangaral nyo ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo, at ako'y narito sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, hindi po umalis. Laging nakasubaybay ang Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga mananampalataya. Siya yung huli, siya yung una, siya yung anak ng Diyos na tapat. Kaya magalak po tayo mga kaibigan, sapagkat si Kristo po dito sa 18, nasa kanyang kamay, o nasa kanya, hinahawakan niya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Ibig sabihin, yung ating buhay ay nasa kanyang mga kamay. Kaya ang dapat nating gawin mga kaibigan ay gagawa tayo ng kalooban niya, pasayahin natin siya, nang sa gayon, hindi po siya mainis at hindi po niya bitawan yung ating buhay. Lagi niya tayong iingatan, mga kababayan. Magtiwala tayo sa kanya, dahil siya yung nakahawak sa ating buhay, namamagitan po sa atin. Siya yung nagbibigay ng ilaw. Di ba yung 7 iglesia ay sila yung sumisimbolo ng 7 kandelero na nakita ni Juan. So yung 7 kandelero pa lang na yon na may ilawan, yung mga iglesia, yung 7 iglesia na lumiliwanag. Yung ilaw po mga kababayan, ay yun po yung salita ng Diyos na nagliliwanag sa mga tao, mga kapatid. At ang source ng kanilang liwanag ay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya napakaganda po na atin pong makita yung mga bagay na gustong ipahatid ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, mga kababayan. At lahat ng iyon ay ipinakita kay Juan para iparating sa mga mananampalataya. Yung 7 iglesia mga kaibigan ay kumakatawan sa lahat po ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya sa verse 3 ay mapalad ang mga bumabasa at nakikinig sa hulang ito, sabi niya. Kasi ang lahat ng mga nakasulat dito ay pinahayag ng Diyos. At mapalad tayo dahil pinaniwalaan natin yung mga nakasulat sa aklat na ipinakita kay Juan. Sabi ng anghel, yung nakita mo, sabi niya, ay isulat mo sa isang aklat. So maliwanag sa atin na yung mga nakasulat sa Revelation, walang galing sa kaisipan ng tao, kundi lahat po yon ay galing mula sa kaisipan ng Diyos, mula sa bibig ng Diyos.
At napakaganda po kasi yun ay sa pagmamahal niya sa atin. Bakit? Kasi ipinakita niya yung mga bagay na magaganap sa hinaharap nang sa gayoy maging babala sa atin para maingatan natin yung ating pananampalataya na wag po tayong padalos-dalos gagawa ng kasamaan, kundi mahinaon po tayo. Salamat po sa Diyos mga kaibigan dahil patuloy po siya na gumagabay sa atin. Yan po ang unang kapitulo ng libro ng Revelation. Introduction pa lamang po ito, no? Pero marami na po tayong natutunan, gaya halimbawa yung candlestick. Ang kahulugan po pala ng candlestick ay yung 7 iglesia. At ang kahulugan ng bituin na hawak-hawak ni Kristo sa kanyang kanang kamay ay mga anghel ng iglesia. Meron po palang nakabantay na anghel sa mga iglesia. Mga kaibigan, doon sa 7 iglesia, meron pong nakabantay na anghel. Sa makatuwid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag po tayong mawalan ng pag-asa kung magkaroon man tayo ng mga kapighatian, magkaroon man tayo ng kalungkutan, huwag kang mawalan ng pag-asa. May mga anghel po ng Diyos na gumagabay sa iyo, tumutulong sa iyo. Kung sakali man ay magkasakit tayo mga kaibigan, huwag nating isipin na hindi na tayo mahal ng Diyos. At huwag nating isipin na pinabayaan na po tayo. Maaring sa ating mga karanasan na nakikita o nararamdaman o nararanasan, isang pagsubok po sa atin para mapatunayan natin kung gaano kakinang yung ating pananampalataya. Kung yun po ba ay ginto, pilak, dayami o bato. Masusubukan po sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating mararanasan. Pero hindi po yan galit ng Diyos. Sinusubok tayo. At kung sakali magkaroon tayo ng matinding sakit, kanser o anumang klaseng sakit yan na hindi nagagamot, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi sa edad natin ay narating natin sa haba ng buhay na ating narating, magpasalamat tayo dahil mas mahaba po yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos kaysa sa mga iba. Mga kababayan, malaking bagay po yan. At kung ikaw ay manatili sa presensya ng Diyos, ay mapalad ka. Maiksiman ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa, dudugtungan naman yan ng Panginoong Jesucristo doon sa walang hanggang buhay. Kaya, bakit ka malungkot kung magkaroon ka ng sakit at ikamamatay mo? Bakit ka malungkot? Huwag ka malungkot. Paraan yan, mga kaibigan, para makapunta na tayo sa kabilang buhay. Kaya huwag natin, yung mga mananampalataya sa Diyos, ay huwag mong katakutan ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay yan ang daan. Si Kristo po, hindi po nakabalik sa kanyang Ama kung hindi siya namatay. Mga kababayan, ang kamatayan po ang sasakyan natin para makalipat tayo sa piling ng ating sinasampalatayanan. Kaya mapalad po tayo mga kaibigan. Mapalad tayo, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mag-alala. May mga babalaman sa iyong mga buhay, huwag kayong matakot kung mahirap ka man dito sa lupa. Hindi ka man nabigyan ng hustisya, naging madamot man ang
hustisya sa iyo dahil sa kasamaan ng tao. Hindi ka man nagkaroon ng maraming kayamanan dahil ninakaw lahat ng mga tarantadong gobyerno natin o mga nakaupo sa gobyerno natin. Magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Ang tanging kaisa-isa nating pag-asa ay ang Diyos na nasa langit, na nakakakita ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Isa ka na sa mga nakikita ng Diyos. Magtiis ka dahil ang pagtitiis, bunga yan ng Espiritu na nasa loob mo. Kaya ka nagtitiis dahil mayroon pong Espiritu, at para mapatunayan na ikaw ay may Espiritu ng Diyos, kailangan matutunan mo ang magtiis. Matutunan mo ang umibig, magtiwala. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Ipagpatuloy natin pag-aralan ang Revelation. Susunod, dadapo tayo sa ikalawang kapitulo. May 20 po na kapitulo ang Revelation. Medyo mahaba-haba po itong lakbayin po natin. Pero napakaganda po kasi Revelation po ito ay mangyayari po ito sa hinaharap. Kaya subaybayan nyo po ito, mga kapatid, itong programang ito. Para makasunod po kayo, mag-subscribe po kayo nang mapanood po ninyo yung mga sunod-sunod nating pag-aaral tungkol po sa Revelation. Hanggang sa muli po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta po ninyo. Kita-kita po tayo muli dito sa ating programang Expose the Truth.